Sa pagdami ba ng mga competitors, naapektuhan ba kahit tuldok lang o konti man lamang ang aficionado? Yes, definitely yes. Hinila rin kami ng hindi sobrang taas because of that. Pinuntahan mo, nakipagkita ka sa kamukha mo. Sabi ko, honestly speaking, sino siya? Sabi ko, hindi ko kilala. V. Cortez. Pumasok ba sa kaisipan mo na ikaw ay mismong makipagtalik sa isang babae para in a normal way? Kung kaya ko lang, di sana hindi na ako gagastos ng ganun, di ba? You know, given a chance, morally, kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na maging tao ulit, hindi ko pipiliin maging gay. Pipiliin ko maging tunay na lalaki. Bakit nakikialam ang mga sensya sa paraan ng normal na pagkakaroon ng supli? Hindi ko po kaya, Lord, no, sa may babae na mag-asawa ko. Dahil hindi naman po ako tunay na lalaki. Ayoko naman loko ng babae kung sakaling kayanin ko man. Parang, tinuro ako na ng sarili ko maging masaya. Wala nang pag-asa. Mamamatay na akong gay ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw, kung ano naman pong oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Thank you so much po sa patuloy na pagtaas po ng aking mga subscribers. Ayan, isang tapat, isang makatotohanang kwentuhan na naman po ang ihahatid namin sa inyo. Siyempre, dito lang sa ating programa. Ayan. Of course, ang ating mga kasama, kilala natin, kilala ng lahat, walang hindi nakakakilala sa kanya, Joel Cruz. Ayan. Hello, Morley! Finally, natuloy na tayo. At long last. Diba? Matagal-tagal din po namin inisked ang kwentuhan na ito, kaya susulitin natin kung ano mang kwentuhan ang maririnig ninyo at matutuklasan nyo ngayong araw na ito. Matagal nang ginagamit ng buong Pilipinas, ng buong mundo ang aficionado. Pero dahil sa ganda ng takbo ng business na ito, ay marami na rin pumasok sa mga kababayan natin sa paggawa at pagtitinda ng mga pabango. Joel, yung mga naglalabasang pabango ngayon ay masasabi natin mabango rin naman talaga. Yes. Pero ang presyo ay sobrang baba. Naaapektuhan ba ang aficionado? Alam mo, hindi natin control talaga ang market o yung mga consumers, yung mga bumibili. They have the freedom to choose kung saan sila bibili ng pabango. Sa atin sa aficionado, we have testers. Ang aming pabango ay nanggagaling talaga sa Europe. Fine fragrances, talagang mahal. Kaya tumatagal talaga siya ng 8 hours or even more. So, yung iba naman mga competitors, hindi natin talaga maiwasan na nandyan sila. Totoo, mabango din sila. Affordable din sila. Sa akin, is very, very healthy yung competition na to. Parang hindi ako masyadong kumpiyansa na lang sa wala ka nang gagawin, prente ka na, maraming bumibili sa'yo. With these competitors, the more na nagiging aggressive kami. The more na talagang ginagalingan namin na dapat consistency lahat ng tindahan. If we have 513 stores nationwide, kailangan talaga na lahat ng tindahan, maayos lahat ng tinda, mabango lahat. So, thankful rin ako somehow sa kanila kasi nagiging more aggressive kami sa competition na ito. Curious lang ako, sa competition na ito, nangyayari din ba yung pinatatawag mo lahat ng tauhan mo? Nagkakaroon ka ng seminar workshop? Nagkakaroon kayo ng open? Talagang ganon, most especially sa mga frontliners namin. Ito yung mga nandyan sa mga tindahan, sila yung magbibenta. Dapat familiar sila sa product knowledge. Alam nila kung anong kailangan ng isang customers. Halimbawa, ikaw, gusto mo sa gabi mo gagamitin yung perfume or sports-minded ka. Yung body chemistry mo, sine-check din namin kung ano yung babagay sa'yo. That's why very, very important na tinitraining namin lahat yan. It's regular training. Not only that, kahit kami, saka yung team namin, pinapadala kami sa Europe. Yung mga suppliers namin sa France, sa Germany, sa UK, talagang ginagastos na nila kami. Yung buong team, dadaling kami sa Europe. And doon, we meet the mga perfumers, paano ginagawa yung pabango nila doon. So, continuous din ang training din namin. Hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa Europe. Sa pagdami ba ng mga competitors, sa mga kalaban, sa mga nagbebenta rin ng mga pabango, naapektuhan ba kahit tuldok lang o konti man lamang ang aficionado? Yes, definitely yes. Nakikita namin yun yung ganun. Kung ganito yan, maganda naman ang aming sales every year. But after pandemic, mas maganda ang sales ng 2022 compared nung 2019. Kasi 2020, 2021 ang pandemic Tumataas siya 2023, tumaas din siya ng 2024. Naapekto lang in a sense, sana mas malaki pa sana ang tinaas namin doon na sales. But because of the competitors, hinila rin kami ng hindi sobrang taas because of
this. Ipagpamanin po ninyo, pero pansin ko po, parang nitong mga huling taon ay parang hindi na ganun kadami ang mga artista o celebrity na endorser po ninyo. Kasi, you know what we noticed during pandemic? Most of the celebrities, tahimik din, ang medyo nag-boom nitong pandemic, mga vloggers, content creators. That's why, sasabay ka sa alon, no? Kasi sila, they have like 14 million followers. Sila yung kilala ngayon. Diba, may binanggit ka pangalan kanina, na sinasabi mong kamukha ko, yung mga ganon. Na sila yung kilala, pati asawa niya, yung ganon, no? Ako, I have to be honest, no? Hindi ko nga yung kilala eh. Magiging honest lang talaga ako. Yung assistant ko si Jiro, siyang taga-kwento sa akin na sino ba sila? Kasi nakikita ko may kamukha daw ako, yung ganon. So, siya naman nagkukwento. So, but these people, sila ngayon ang sikat, no? Kaya, medyo naglaylo kami sa celebrities. Ginawa namin, hindi namin nag-renew ng contract sa celebrities, but pag may bumibenta pa ng perfume nila, we give commission. Pero ngayon, nakikipag-negotiate kami dito sa mga vloggers, content creators. Like, yung nag-celebrate ako ng 40 years ko ng success sa business, sa Okada, talagang panay content creators mostly ang ano namin. Pero totoo nga, nakakatulong talaga sila. Sila yung mga partners namin that time. Until now, Joel, ikaw na mismo ang nagkwento na na-curious ka, pinuntahan mo, nakipagkita ka sa kamukha mo. Sa kapakanan ng ating mga viewers, sa kapakanan ng ating mga listeners. Pakikwento nga po. At Okay. sino itong kamukha mo? Christmas na sa Baguio kami. Mga December 22 pa lang, nakikita ko na sa phone ko. Sabi ko, honestly speaking, sino siya? Sabi ko, hindi ko kilala. Sabi niya, sikat yan. Sabi niya, asawa niya ni Kong. Sabi ko, ano name? V. Cortez. Sabi ko, unang akala ko kasi may picture yung kasama yung anak niya, yung kidlat. Eh, ganun yung hair ng kidlat, ganito. Lalaki na long hair. All the way, I thought, siya yung kamukha ko, yung bata. Kasi meron akong picture ng ganun eh. After nun, the next day, may na naman lumabas. Paano kami nakasuot? Ay, yung V pala ang kamukha ko. Yung palang sinasabi lang kamukha ko. Pinabasa ko yung comments. Nahaaliw na yung mga tao. So what I did, after or before the end of New Year ba yun? Meron silang event sa SMX. Andun si V. Tapos sabi ko, sige, para matuwa yung mga tao. Surpresahin ko to si V. Pagkikita kami. So nagkita kami. So nakita ko nga, ay, sikat nga siya. Nakapila sa labas yung mga nagpapapicture sa kanya. Yung ganon. Tapos sabi ko sa assistant ko, pa-briefing mo ko para hindi naman nakakaya. Para kukwentuhan kami. May alam na ako sa kanya. So nalaman ko na si Kong, yung husband niya, ay mas sikat sa kanya. Matagal na nagbablog. Daming tao, daming followers din. Yung sikat talaga sila. Ay ko, oh, that's good na. At sikat naman pala ito kinasabihin ng kamukha ko. Nakakatuwa. Mabait sila. And they went to our house dito. Few days ago, we had dinner. Nagkaroon kasi ng misunderstanding eh. Nung nag-invite ako, hindi sila naka-attend. Eh, nakapag-prepare ako ng dinner. So, para makabawi sila dala ng pagkain. Ako, ang daming dalang pagkain. Ayun, enjoy naman kwentuhan. Tapos, natutuwa ako sa story ng mag-asawa. Yung humble beginnings nila na, yung nagkita sila, sabi daw ni Kong sa kanya, kay V, huwag ka na magtrabaho dyan. Parang nag-work sa sales sa cars, ganon. Dito ka na lang, mag-vlog tayo, yung ganon. Nag-decide na ba siya? Feeling niya daw, parang mapera to, yung ganon. Okay naman si Kong. So, mamaya, yung, halika mag-date sila sa Makati, sakay ka sa motor ko. Tapos sabi daw ni Kong sa kanya, may 20 ka ba dyan? Ay, ba't ka humingi ng 20? Wala daw siyang panggas. Kinatawa ko na, grabe ka naman kung 20 pesos wala ka. Wala daw talaga. Hiningi mo pa sa girlfriend mo. Parang yung ganun sila natural na yun ang pinanggalingan nila. But now, they're totally different na sobrang yaman na nila. Iyon ang pinanggalingan nila. Ang tanong, ano naman ang pinanggalingan ng hari ng mga pabango ngayon sa Pilipinas? Saan ka nga ba nagsimula? Paano nga ba ang unang kwento ng isang Joel Cruz ng aficionado? Yung sa akin kasi humble beginnings din. Nag-start lang ako ng isang tindahan. That was in 1999 sa Evergotesco Grand Central. Nagtatrabaho pa ako sa tatay ko. May tracking business ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay chairs and tables for rent. So I worked there until 5 p.m. So nag-rent ako ng isang cart lang. Pag umupo ka dyan sa Evergotesco Grand Central, you pay 1,000 pesos per day. So dapat may 30,000 ka kasi 30 days yan. Babayaran mo yon per month. Tapos binigyan ako ng pwesto. Nilagay ko si aficionado ron. Nilagay ko doon yung dalawang babae na pamangkin ko sa sister-in-law ko, silang titinda noon. Tapos sabi ko, at 5 o'clock ako na pupunta dito after work ko. Maganda naman kasi doon sa Evergotesco Grand Central, may MRT ron. After office, bababa lahat ng mga tao, sabay sa akin. Nandun ako mag-ibenta. Ang daming bumibili. 20 or mga even 40 nandyan sila eh. Sa ganda ng products ko, tiwala talaga akong bebenta to, mabango, tumatagal. Talaga nilis ko, money back guarantee. If you're not happy with the products, ibalik nyo sa akin. No question asked. Sabi ko, babalik ko po namin yung pera nyo. Hanggang mamaya bumabalik sila not to return the product para may kasama na sila. Kapatid, kaibigan, kaopisina. Dito ko binili, sabi nilang ganon. Sabi ko, oh wow, sabi ko talagang word of mouth na. Sabi ko, natutuwa naman ako, hindi na ako
gumagastos sa mga billboards o mga, alam mo na, expenses na gano'n. Kasi sila na nagdadala ng customers ko. So doon nag-start yun. Ganun ka-simple na tiwalang-tiwala ako. Sabi ko, lalaki tayo, lalakas tayo. Makikilala din tayo sa buong Pilipinas. Baka nga sa ibang bansa, makilala rin tayo. Ganun ang vision ko with that product talaga. Na lalaki kami, dahil tiwala talaga ako. And now, it happened, you know. Nangyari talaga yung ganun. Ibang klase ang naging buhay nitong si Joel Cruz. Siya ang tinatawag na Lord of Sense. Lord of Sense. Paano at kailan ibinigay sa inyo yung title na yan? Nung gumanda na yung business, nagkaroon na ako ng unang bahay sa Tagaytay. Yung akong director, kinuna niya ako ng picture. Tapos background nun, yung house. Tapos sabi niya, ang ganda ng kuha mo dito. Mukha kang king, mukha kang lord. Sabi niya gano'n. Siya nagbigay sa akin ng title nun, ng Lord of Sense. Hanggang ginagamit ko na yung Lord of Sense sa title, pina-IPO namin. Hanggang celebrity duets, sumali rin ako sa GMA7. Nanalo ako, nag-champion ako. Ang bilang din ginamit ng GMA sa akin, The Lord of Sense, Joel Cruz, yung gano'n. So, pinahawakan ko na yung title na yon. Dahil hindi lang naman perfume ang business namin sa ngayon, lahat ng may sense ginagawa namin. Basta may amoy, ginagawa namin. Whether it's scented candles, no, room freshener, car perfume, kahit pang laba, pang hugas ng plato, anything na may scent, kaya natin gawin yan. Isang pagbubukas na kwento sa buhay nitong si Joel Cruz ang i-open po natin. Siguro ikagugulat niya ito. Madalas nakikita ko noon si Joel sa iba't ibang programa na kung saan ay namamahagi siya ng kanyang mga produkto. Halos lahat ng mga artista, mga reporters ay napuno ng produkto ni Joel Cruz. Tama po ba ako o hindi? Well, alam mo, Morley, talagang hindi kami maramot pagdating sa pamimigay ng pabango. Sabi ko kasi, tutulong ito eh. Kasi alam mo, ang Filipino mahilig talaga sa pabango. So sabi ko, tamang decision tong ginagawa ko na pamigay natin to, maamoy nila, makilala talaga yung produkto. Nagbibigay tulong. Ito yung katagang hindi natin malilimutan. Nang ibig sabihin, hindi lang pala perfume ang kanyang pinamimigay. Muli, meron tayong ikukuwento na siguro ay ngayon lang po malalaman ng publiko. Isang araw, sa pagsisimba ko sa Quiapo, nakita ko si Joel. Papasok sa Quiapo Church, kung saan sinamahan siya ng mga gwardya. At nalaman ko, si Joel Cruz pala ay deboto ng Black Nazareth. Yeah, totoo Tama yun, ba ako? Morley, yes. Ganito yan. Kahit nung wala pa akong aficionado, nag-start ako ng business ko ng garments pa lang, 1986, 1987. Pagkatapos ko graduate ng college, nagsusupply ako sa SM. Alam mo ang SM kasi, ang office nila, doon sa may, di ba Quiapo Church, pupunta ka ng ilalim ng tulay, andun ang original ng office. Hidalgo ba yan? Hidalgo Street, Oo. dyan. Doon ko dinadala yung mga samples ko. Dinadaan ko muna ng Quiapo yun. Yung mga damit na sinasample ko, kahit yung mga polo. Kasi, syempre, pag nag-order na naman ng SM yan, ang daming orders, panalo ka na, no? May kita ka na. Eh, mahirap din naman magpa-approve sa kanila. Ang dami naming competitors na gumagawa ng mga samples. So, dinadaan ko sa Quiapo para lang ma-approvehan. Pinagdarasal ko. Kaya, ang lakas ng faith ko sa Black Nazarene kasi ano may request ko, ano yung dasal ko, natutupad. Kaya nung gusto ko magkaanak, isa ito talaga ng lagi kong pinupuntahan. Maybe yung nakita mo, kung baka yun yung wala pa akong anak. No, doon ako lagi nagdadasal sa Black Nazarene, sa Quiapo. Talagang siya ang nagbigay ng anak sa akin. Kinukwento ko naman parati yun eh. Talagang magdasal kayo sa Quiapo kasi talagang nagbibigay siya ng wish, no? Ano yung pangarap natin. Kaya ako ito, puso din nagpapasalamat sa Quiapo Church because I really believe, naramdaman ko yun, siya ang nagbigay sa akin ng anak. Isang pagbubukas na kwento na ngayon lang napag-usapan, Joel. Yeah, totoo yan. Ngayon na napag-usapan to. Kasi marami talagang simbahan akong napupuntahan din. Pero iba yung sa Quiapo Church. Kaya nakita ko marami siyang devotee. Nakita kong bakit doon sa simbahan na to maraming lumuluhod ng padasal. Hanggang, di ba, ang layo nun. Naniniwala ako na talagang taos-puso ka lang magdadasal sa kanya. Bibigay niya ang wish mo. Sa katatapos na piyesta ng Itim na Nazareno, ano naging partisipasyon mo? Meron kasi mga employees kami na talagang very active every year. So they ask lang ng mga water supply from us, yung ganon. So we just give water sa kanila. Meron lang isa silang booth doon para in case na nauuhaw sila, we give water, supply of water. Hindi lang si Joel ang nagsasabi ng lahat ng pangarap. Lahat ng mga winis nila ay nagkatotoo sa tulong ng Itim na Nazareno. Sabi nga niya, pinangarap niya na magkaroon ng anak. Speaking of anak, bakit naisipan mo na magkaroon ka ng sarili mong anak? Mahilig ako sa bata. Yung mga pamangkin ko, noon nung bata pa sila, baby pa sila, tuwan-tuwa ako. Naalagaan ko sila. Meron ako isang pamangkin na si Mark, parang hanggang bata, lagi sumasama sa akin sa condo ko. Hanggang mga mag-12 years old yata siya, kasama ko pa rin. Eh, syempre, gay ako, lalaki to. Sabi ko sa tatay niya, sa kapatid ko, Michael, ikaw na dito dahil lalaki to eh. Baka mamaya ma-influence ko to. Sabi ko gano'n, maglaro na kayo ng basketball,
malaki na siya. Yung gano'n. So, yun yung nangyari. Pero namimiss ko rin syempre yung mga bata na gano'n, na ngayon malalaki na. Sabi ko, tingin ko, kaya ko magkaanak dahil mahilig ako sa bata. Nakakapag-usap kami ng mga bata. Nag-bonding kami, may maganda kaming rapport, yung gano'n. Kaya sabi ko, it's about time na gusto ko na magkaroon ng anak. Way back siguro mga 30 years ago, pinlano namin. Kaso, lahat yung failure. Dito sa Pilipinas yun. May Singaporean doctor na pumupunta rito, nag-meet kami, tapos nagsasabit ako ng sperm cells ko. Meron kami kinuwang isang American yun napakagandang model. Binayaran ko talaga ng US dollars. Sa kanya naman yung egg cells. Buo kami 3 Filipina, surrogate mothers, doon namin nilagay sa kanya. Lahat yun failure. So for 15 days, nandun siya sa condo ko, inaalagaan kasi dapat wala bedridden siya para kumapit. Unfortunately, lahat yun hindi kumapit. Malaki rin ang ginastos ko doon, no? Million din yun. Ngayon, itong balong anak ko, kung 12 years old, siguro like 14 years ago, nagsabi na ako sa office na baka kailangan this time, hindi na kailangan sa Pilipinas gawin. Baka dapat sa ibang bansa. Kasi natatakot din ako sa Pilipinas dahil baka magkabul din yung mga surrogate mothers o yung ganon. Kasi sabi ko, saka, alam ko, hindi pa legal dito sa Pilipinas. Kasi sabi ko, gawin natin sa ibang bansa. Russia ang napuntahan namin. Doon ako na-bless talaga ng 3 kambal, saka single pregnancy, total of 8 na bata. Tanong ko lang, Joel, pumasok ba sa kaisipan mo na ikaw ay mismong makipagtalik sa isang babae para in a normal way? Alam mo, nanonood na andun ako sa condo. Minsan yung mga bisita ko, mga beauty queen. Tapos kinakalapit ako ng kuya ko. Sabi, hindi mo ba talaga kaya? Kahit kagaya niya, ang gaganda. Sabing gano'n. Sabi ko, hindi. Hindi talaga, sabi ko gano'n. Hindi ko kaya. Sabi ko, kung kaya ko lang, di sana hindi na ako gagastos ng gano'n, di ba? Savings din yun, di ba? Ito nga si Ogie Diaz, sinasabi niya, Mare, kaya mo yan. Sabi niya gano'n. Kasi sinabi ko sa kanya, kung ikaw kaya mo, ikaw na lang. At sinasabi niya talaga, kaya niya ba? Marami siyang anak, di ba? Ikaw na lang, sabi ako rin may anak din ako. 2 ang anak ko. Sa'yo talaga? Sa akin talaga. Oh, congratulations! Kaya mo pala. Kaya natin yan. Sa ganda mo na yan. Talaga. At hindi ko talaga kaya. Hindi mo kinaya. Hindi ko, kahit sabi, lasingin daw ako, ano man. Hindi ko talaga kaya. I believe. Kasi i-extend lang natin yung kwento. Yung mga girls kasi minsan na, alam mo yung didikit sa akin dito. Kasi itong front nila, nadidikit sa akin, nai-irritate ako. Doon talaga hindi ko na kaya. Kaya, what more, ano yung diba? parang nandidiri ka, parang, Parang gano'n. Alam mo, hindi ko talaga ba ano yung pakiramdam. Minsan, ayaw ako gano'n. Pag nadidikit nila yung itong ganito nila sa ganito. Nagkamagano talaga ako. Yun talaga yung pakiramdam. Kaya sabi ko the more na doon, talaga wala na. Sa prangkahan, hindi mo kayang jumog. Hindi talaga. Kasi kung kaya ko, ginawa ko na. Kasi magkano isang pair ng kambal? Magkano nga? 13 million. 13 million? Pesos, oo, di ba? Ilan din yun. Paano bayaran ng 13 million na yun? Yung, paano babayad ka muna ng 6 yun? million sa Russia. Yun ang deposit mo, 6 million pesos. It's an assurance para dun sa program na yon na magkakaroon ka ng anak. Pero prior to that, interviewin ka muna kung talagang pasado ka sa kanila na talagang gusto mo magkaanak. Kasi baka mamaya ibenta mo yung bata, yung gano'n, hindi ka marunong na father, yung gano'n. So, nung nakapasa ako, I had to give 6 million pesos as a deposit. Deposit na yun na hindi sila titigil ng program no, hanggang magkaanak ka. But syempre, additional dahil may mga tests. So, overall total, umaabot ng 12 to 13 million. Pair na yun. Ang pair na kambal na yon. Sa paglalagay ba ng sperm cell mo at egg cell, tinitiyak ba nila na triplets, Well, twin? depende yan sa Paano? reproductive system ng isang babae. Kung maganda ang reproductive system ng babae, pwede ng 2 fertilized embryo. Pag swerteng kumapit pareho, kambal yon. Sa akin, nasa swertihan lang na 2 nilalagay, kumakapit pareho. Kaya, first 3, panay kambal. No? Kumapit yung 2. Yung ika-4 na, 2 pa rin nilagay. Kaso, nalaglag yung isa. Kaya isa lang ang nabuo. Kaya ang ginawa niya, after 5 months, kumuha siya kaagad ng isang surrogate mother, naglagay siya ulit. Isa din na nabuo doon. Yung kaya kay 7 and 8, single sila. Pero kung titignan mo, mukha rin silang kambal kasi 5 months lang difference. Saka mas matangkad pa nga yung bunso eh. Ba't hindi mo sinubok na mag-triplets, quadruplet? Depende yun. I don't think kaya ng isang mother kasi masyado ng risky ang triplets. Normally, ang 2, risky na rin yun. Unless talagang, sabi nila, pinakamahusay daw ay ages 22 to 28 ang reproductive system ng babae. Lilinawin lang natin, sa pagkakaroon ba ng surrogate mother,
ng mga anak ni Joel. Siya ba ang namili ng babae na kanyang maaanakan, pagpupunlaan, o may ibinibigay na mga babae na karapat-dapat para sa pagkakaroon ng anak? Paano ito, Joel? Okay, bibigyan ka ng mga list ng mga babae. Andyan yung mga pictures sila, malalaking pictures. Bawat isang picture, nandyan yung name, age, tapos yung history din. Medical records, no? Kasi ang maganda naman sa kanila, magbayad ka nga ng 6 million pesos as deposit. Lahat yun ay pinipili nila. Ibig sabihin, kung gusto mong maging egg donor, kailangan may anak ka na. Dapat normal yung anak mo. Kumbaga mahirap yung qualifications nila. Hindi ka cesarean, normal delivery, yung mga ganung bagay. Tapos may mga doctors naman, they check also yung reproductive system ng babae. Kung mababa ba yung mattress, yung mga ganon, or yung sa mga previous records niya, meron na siyang 3 anak, pero lahat ng anak niya, normal delivery, yung ganon. So, nakikita naman ng doktor yun ng science, lahat ng anong klaseng reproductive system meron sila. In other words, talagang qualified yung mga candidates na yon. Sa mukha ng babae, honestly speaking, pangalan ng mother nila kasi is Lilia. Marami mas maganda kay Lilia. Ang gaganda. 5'5" lang kasi height ko. Gusto ko tumangkad yung mga anak ko. Si Lilia is 5'11". Kaya ko siya pinili kasi matangkad. Yun na isang reason. Kaya kung makikita mo yung panganay kong babae, halos 12 years old kasi yung height ko na. Pero trabaho talaga nila mga yan. Trabaho Surrogate nila. mother talaga. Trabaho talaga Legal nila. talaga. Legal. Sa Russia. Correct. That's why, sinasabi ko yun sa mga anak ko. No? Kasi sometimes, when they ask lang, who is mommy? Yung ganun. Sinabi ko nasa Russia. Ngayon na mayroon na silang isip, pinaliwanag ko na yun na we have to be thankful to your mom because she helped me to have children. Sila nga yung mga anak, yung ganun. But they know also that we paid them. Kasi yun ang career niya talaga. At hindi lang naman ako natulungan ni Lilia, even other clients. At si Lilia, meron siyang anak. Siguro mga 17 years old na yung anak niya, babae. At may asawa siya. Joel, nung unang inilabas, yung twin mo, si Prince and Princess, ano ang naramdaman mo? Una, na-meet ko si Lilia sa baba ng hospital. Hindi siya marunong mag-English. So, sabi niya, we have to hurry up daw. Kasi daw yung baby daw, magbi-milk. Ay ko, shit. Pagpalik ko sa 4th floor, pinagsuot ako ng lab gown, yung gano'n. Tapos narinig ko umiyak yung bata. Ay ko, doon pa lang, parang gusto ko na rin umiyak. Sabi ko, oh my God, anak ko yun. Sabi ko na rin na, finally, may anak na ako. Sobrang excited ako na hindi ko maintindihan yung pakiramdam na gusto mo lang tumakbo makita ka agad yung bata, ano yung itsura, yung gano'n. Paglapit ko, nung nakita ko, alam mo, sabi ko, nakita ko agad yung itsura ko sa kanila na hindi ko na kailangan magpa-test noon na baka di akin to. Yung gano'n. Pagkita ko, sabi ko, oh my God, aalala ko nanay ko kaagad na gusto ko na iuwi yung bata, pakita ko sa nanay ko, nay, kahit bakla ako, may anak ako, yung gano'n. I'm so proud. Ang sarap ng pakiramdam. Sobrang sarap na talagang kung meron man akong happiest moment ko, I think yung araw na yon na nakita ko yung unang-unang anak ko sa Russia, silang dalawa. Gusto kong itanong sa'yo, Joel, nung makita mo yung anak mo, natuwang-tuwa ka nga, sabi mo, ano ang naramdaman mo? Ikaw ba ay isang tatay o ikaw ba ay isang nanay? Initially, tatay. Kaya nga ang pantawag nila sa akin, daddy. Kasi talagang ang gusto kong i-portray na role is dad. You know, given a chance, morally, kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na maging tao ulit, hindi ko pipiliin maging gay. Pipiliin ko maging tunay na lalaki. Yun ang nararamdaman ko sa sarili ko. Na it just so happen nung maliit ako. Gay ako nung maliit ako Kasi nagka-crush ako sa lalaki Wala akong feeling sa babae Yung gano'n. Kaya nung nakikita nila ng kilos ko, lahat ng laruan ko pang babae. Hindi ko siya ginusto. No? Pero sabi ko, given a chance, gusto ko sana lalaki na lang ginawa sa akin. No? Talagang, lalaki naman ako pero nagkamali siguro nung bakit gano'n. Pero alam ko na gay ako at wala silang mother, doon ko na pinapasok na I'm also a mother to my children. Yun. Babalikan natin ang kwento, ang paglalahad ni Joel na kung siya ay magkakaroon ng panibagong buhay, gusto niya daw ay maging isang tunay na lalaki. Kung bakit at kung anong dahilan, malalaman po rin natin yan. Pero ito muna ang ating katanungan. Joel, sinasabi nila na ang isang tao ay walang contentment most of the time. Pag nakasubok ng isa, gusto uli ng pumangalawa. Ikaw nung magkaroon ka po ng anak na twin, sinundan po uli ninyo. Bakit po? Una, akala ko talaga, isa lang anak ko, pero na-bless ako ng kambal, masaya ako. Akala ko na nga, yun lang So, sobrang saya ko sa mga anak ko. Kasi I come from big family also. 7 kami magkakapatid. Masaya kami na napalaki ng magulang. So, nakita ko yung harmonious relationship ng magkakapatid. So, ba't ko sinundan pa? Masaya ako dun sa 2 bata. So, parang sabi ko, lalaki rin to Diba? Parang mamimiss ko na naman magkaroon ng baby, yung ganon. Happy ako pag nakakita ko ng baby. Kahit hindi ko anak, andun ang puso ko sa bata at matatanda. Joel, may 2 katangian ka na masasabi mong sayong-sayo lang, yung aficionado. At sumunod ay ibinukas mo ang kamalayang Pilipino sa usaping surrogate.
Kapag sinabing surrogate, Joel Cruz yan. Joel, sa pagkakaroon mo ng mga anak na mula sa mga surrogate na sinasabi nga natin, ito ay hindi gawa mula sa normal na paraan ng pakikipagtalik ng babae at lalaki. Tama po ba ako? Tama. Sinasabi din na parang bakit nakikialam ang mga sensya sa paraan ng normal na pagkakaroon ng supli. Paano niyo po ito sasagutin? Honestly, I'm very, very religious. Ang babae at ang lalaki, pinagkaisa, kinasal, at sila'y bibayayaan ng anak dahil sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan. So, I do believe doon sa ganung proseso. However, pinagdasal ko rin sa Panginoon to na hindi ko po kaya, Lord, no, sa may babae na mag-asawa ko. Dahil hindi naman po ako tunay na lalaki. Ayoko rin manloko ng babae kung sakaling kayanin ko man. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko po magkaanak lang. Yung gano'n. Kaya, kung bibigyan niyo po ako, alam ko may blessing ni Lord yung nangyayari na ito. Dahil, kaya ko po magkaanak, kaya ko po palakihin sila, kaya ko po silang bigyan ng magandang buhay, kaya ko silang mahalin, which I'm doing right now, yung ganon. Kaya, nangyari. Kaya ako naniniwala, kahit na sabihin man natin sa Katoliko, mali ito, ang paniniwala ko pa rin, binigay ni Lord sa akin to. Sa siya pa rin nagbigay sa akin ng mga batang ito. Joel, okay lang na sagutin mo o hindi? Kasi di ba madalas kapag nakakita ang mga tao, binabatikos tayo mga LGBTQIA. Tayo ay makasalanan dahil tayo mga lalaki, pero nagpipiling babae. May pakiramdam na babae. Isang kasalanan na itinuturing nila ang pagiging gay. At isang pwede rin sabihin ang galing din sa iyo na pwedeng isipin din na ang pagkakaroon ng mga anak sa paraang hindi normal ay isang kasalanan. Isang direktang tanong, Joel. Ikaw ay tumutulong sa maraming kababayan. Alam naman natin yan, nagpapaaral ka, nagpapakain ka. Ibabato ko sa iyo ang tanong na ito. Ikaw ba ay saint or sinner para sa sayo? Being gay, I'm a sinner because hindi naman talaga ito ang totoong pagkatao na binigyan ni Lord sa akin, lalaki. Pero hindi ko masisi yung sarili ko nung bata ako na bakit ganun ang pakiramdam ko. So, kung nagkaroon naman ng confusion nun, nakita ko sa nanay ko at sa tatay ko, they really wanted to correct me. Sabi ng nanay ko, nung naglalakad ka, huwag kang kikendeng-kendeng. Hindi lakad yan ng lalaki. Natural, gumaganon yung kamay ko. Titikos yung daliri mo. Oo. Tapos, umupo ako sa jeep. Sabi ng nanay ko, naka-cross leg akong ganon. Sabi, hindi upo na lalaki yan. Sabi, napakahigpit ng nanay ko. Talagang gustong-gusto niya akong gawin lalaki. So, ang ibig ko lang sabihin doon ay talagang natural na lumabas. Hindi ko ginusto. Isang katanungan na madalas na hindi nasasagot ng mga LGBTQIA. Ibabato natin ngayon sa isang Joel Cruz. Joel, masaya ka ba sa pagiging gay mo? Kung masaya, parang tinuruan ko na ng sarili ko maging masaya. Because nandito na eh. Pero sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Given a chance, Lord, sana kung mabubuhay ulit ako, lalaki na po. Sabi ko nga, I believe I'm a sinner because I'm gay. So sana mawala na lang lahat yun na mangyari sa buhay ko, maging lalaki na lang ako sa susunod na buhay. Kasi ngayon, wala na pag-asa. Mamamatay na akong gay ako. But you know, with my children also, how I wish, no? Tinitingnan ko rin sila. Because of course, I'm gay, LGBT, baka may genes din. Tinitingnan ko rin from time to time, meron bang lumalabas na sa kanila. Yung gano'n. Ino-obserbahan ko. Of course, at first, kung may lalabas, I'll try to help them also. Anak, mas maganda, straight ka. No? Na parang pinangarap ko rin, maging straight ka. Pero kung kagaya nila, ang nararamdaman nila na kagaya ko, na talagang natural yun, walang problema, I will support them. Kung sila ay maging lesbian or sila ay maging gay. Again and again, at first, I will tell them, kung kaya mo pa maging straight na lalaki or straight na babae, please, anak, para sa akin, yun ang sundin natin. Muling ibabato natin ang katanungan. Nasagot niya kanina, ang saint or sinner. Sinner siya, sabi niya. Joel, yung pagiging sinner, sinagot mo, oo. Yung pagiging saint. Ang hirap naman siguro sabihin na para na lang maging saint ako, gagawa lang ako lahat ng kabutihan. Ginagawa ko morely ang kabutihan dahil nasa puso ko. Not just because I know I'm a sinner. Honestly, ito rin naman yung nasa puso ko talaga. I must say, I have a golden heart. Kung sabihin man nila mayabang ako, sinasabi ko na, nararamdaman ko yun. I have a golden heart because I really want to help. Pag tumulong ako, gusto ko makita lang talaga na sa mata ng tao, napapasaya ko sila, yung ganung bagay. Kaya, we have a lot of charity works, mga bagay na tinutulungan talaga. Sana ito yung mga totoong taong matulungan ko sana. Kasi naiiyak ako sa mga ganung bagay na sakripisyo nila. Sakripisyo, naaawa sa mga anak. Minsan isang panahon kay Joel Cruz ay naawa din siya sa kanyang mga anak dahil may isang taong nanloko sa kanya na gumawa ng hindi maganda, dinala sa Amerika ang kanyang mga anak at pinangakuan ito. Joel, kwentuhan mo kami kung paano kang nasaktan, kung ano ang ginawa mo, at kung paano nadaya ka sa kwentong ito.
yung sa Paris, nagbayad kami ng 4 million pesos dahil may fashion show sa Paris. Nung una, January, nabili ko na yung mga ticket, may business class pa yung mga tickets, at sinabi nila, cancel daw yung fashion show. So, pinakancel ko yung ticket namin sa Emirates, pero nagbayad kami ng almost 500,000 pesos for the cancellation lang kasi mga business class. So, from winter collection, gagawin daw summer collection. So, June daw yung fashion show. Binigay sa amin yung date, pumunta kami, umalis kami. Pumunta kami ng Paris. Pagdating namin ng Paris, nakatanggap ako ng message na hindi daw naman tuloy yung fashion show. Nabwisit ako dahil kasama ko yung mga kapatid ko, anak ko, di ba? Yung mga kapatid ko, pinatahian ko sila ng mga damit, designer, mga shoes sila. So, for balikbayan boxes yung dala ko. Sabi ko, sana sinabi nyo na hindi tuloy. Hindi ko na dala-dala tong 4 ng malalaking boxes At ito. mahalang pamasahe. Oo, napakamahal pamasahe na. Sana iniwan ko nila itong 4 na boxes para kung may pupuntahan man kami iba, hindi na sagabal sa amin itong mga boxes na ito. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, naghihintay akong ibalik sa akin yung pera. Nangako ng ilang months, tinulungan ako ng NBI. Sinabi ng NBI na that's a scam. Kaso yan, sabi niya gano'n. So nung tinulungan ako, tinuloy namin ang kaso. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kaso. Bago natin tuldukan ang kwentuhang ito, ibabato ko ang isang katanungan na talaga namang gusto kong humingi ng paumanhin at paalam. Joel, kasi normally, kapag ang isang anak ay mula sa isang normal method, ay hindi ka mag-iisip baka posibleng may kakaibang ugali. But since ang mga anak mo, sorry po ha, mga baby, ay mula sa surrogate, mula sa tulong ng isang sensya, ano po yung mga ugali nila? May nakikita po ba kayong kakaiba sa kanila? Nakikita ko kasi yung mga ugali ko sa kanila. Sabihin mo lang, meron akong positive na ugali, meron akong negative na ugali. Both ay nakikita ko, yung mga ganong ugali. Kasi si Prince, very smart, entrepreneurial. Iba naman, si Charles, dito sinasabi ng kapatid ko, si Charles kahit dito sa ilalim ng unan niya, ha, may nakatagong tinapay, ha, yung ganon. Matakaw, very cruise. At ikaw matakaw ka rin, Oo. Ganun ang cruise. Tapos yung iba naman, ang daming tanong, no? Like si Harvey, ang daming tanong. So, pag nagtatanong siya, lahat sinasagot ko. Kasi may mga tanong din ako sa magulang ko na hindi din naman nasasagot. Kaya sabi ko sa mga anak ko, you're blessed kasi you have a father na kagaya ko. Ano man itanong nyo, sinasagot ko. Yung bunso kong anak, may autism spectrum. Yun ang hindi ko lang alam kung doon yun nakuha because of in vitro fertilization or because of surrogacy, yung ganon. Yun ang hindi ko na masagot sa ngayon. No? Kasi minsan naman din, di ba, kahit naman normal ang pagkagawa sa bata, meron din naman lumalabas na ganung sakit eh. So, yun ang sinasabi ko ngayon na I think it's really more of yung kagandahan ng egg cell, ng sperm cell, ng fertilized embryo, yung 9 na buwan na dinadala siya sa tiyan, especially yung mga babae na buntis. I think yun ang pinaka-importante sa ngayon. Kung paano mo dadalhin yung 9 months na yun sa tiyan mo. Joel, bata pa mga anak mo ngayon. Pag adult nila, panibagong kwento na naman to. Gano'ng kakahanda? Marami akong mga kaibigan na may mga anak na silang teenagers, lagi ako nagpapakwento. Saka, andun yung curiosity ko. Kahit na hindi siya nagkukwento, nag-observe ako. Yung gano'n, kung paano magbeso sa nanay, paano kaya mag-bless sa tatay. I observe them. Yung gano'n. Kasi, inahanda ko yung sarili ko. Kaya nga, ang paghanda ko sa sarili ko, una, ang prayers ko rin sa taas, na sana, huwag po sana sila na magbago ng sobrang magandang pagmamahal na binibigay nila sa akin. They're very sweet. Ine-embrace ka. Lagi nagkikiss, lagi nag-bless, lagi nagsasabi ng I love you. Sana, huwag mawawala yun. Pero minsan, nararamdaman ko na minsan, nalilesen na eh. Hindi na sila nag-I love you. Yung gano'n. Kasi nagdaanan na. Oo. Kaya, hindi ko na alam kung bukulitin ko sila na, no, you have to say I love you. Yung gano'n. Para masyado ng demanding. Yung gano'n. And mga ways ko na lang is, siguro pa nagkaroon to ng girlfriend or boyfriend, I will also embrace yung mga girlfriend and boyfriend na parang anak ko. Para kung ang anak ko ang maging swail na halimbawa. Meron pa. Meron yung asawa nila, yung partner nila, magsasabi na, balikan naman natin yung daddy mo, kawawa naman yung daddy mo. Wala na siya kasama doon. Yung gano'n. So, prepare ko yung sarili ko dito. But I always say na nothing in this world is permanent. Everything is temporary. Pwedeng mag-asawa yan, syempre. That's why, sana, huwag lang akong pabayaan ng Panginoon na maging masaya pa rin ako. And maganda magiging malakas ka kahit tumanda ako. Kunyari, nasa abroad sila, pwede akong pumasyal sa kanila. Joel, may mga kilala ka bang mga bata na malalaki na ngayon, matured na ngayon na coming from surrogate? Ako kasi parang nag-umpisa eh. No? Sa umpisa ko kasi, alam mo, ang dami ko natulungan ha. Like sa Baguio, may lumalapit sa akin. Tapos ngayon, may mga babies sila, iba kambal din talaga. Yung gano'n. Kung saan ako pumunta sa US Embassy, kausap ko yung consul na gano'n. Mamaya, sabi nga sa akin, ang laking lalaki. Hi, Sir Joel! Gumanon talaga. Dala-dala niya yung baby girl niya. Look at this is my baby girl because of you! Gumaganon. Ano feeling mo niyan? Masaya naman ako dahil sabi ko, na marami na ako natutulungan. Yung gano'n. Pero mostly mga gay sila. Yung mga
mga natulungan. Oh, of course. Mga Mga gay gay. sila. Pero Oo. wala ka pa nakilala na may edad ng mga batang from surrogate? Wala eh. Kaya obserbasyon pa rin. Pare-observation pa rin lahat. Well, sa akin naman, whether it's a surrogacy or non-surrogacy, I think somehow pareho din naman magiging paglaki nila in development. It's just a matter of, we are parents, no? Kung paano natin aalagaan, i-groom talaga. Parang ako, no? Ba't ako naging ganito? Naging mabait na anak, halimbawa? Because sinunod ko ang nanay ko. Hindi ako naging swapang, kumbaga. Kahit sabihin mong, hindi ko gusto itong kapatid ko kasi may ugali to, ganun. No. Sumusunod ako sa magulang. Yung ganun. So, yun ang gusto kong ma-establish din sa mga anak ko. Sundin nyo rin ako. Nakita nyo, nung nasa Holy Land kami, sabi ko sa mga anak ko, ako nagtutulak sa nanay ko ng wheelchair. Sana gawin din ng mga anak ko sa akin to. Who knows, maliw, mag-wheelchair din ako pag tanda ko. So, sana, anak ko rin sana magtulak sa akin. Yun ang pangarap mo. Yun. Pero ayoko kami sabihin na dinidiktahan ko sila. No, example lang ito ng isang mabuting anak, diba? Hindi ako nangungwenta, kumbaga. Oo. Yung ganon. Joel, tanong ko sa'yo, gaano ka kakontento sa buhay? I cannot say 100% contented ako sa buhay ko. Kasi nga, because of that, yung sinasabi mo kanina na yung pagiging gay ko, I'm a sinner. Yung gano'n. Kaya I'm not saying na I'm perfect. Pero malakas ako sa Panginoon. Dahil alam ko marami akong prayers, marami akong wishes na binibigay niya. Kaya hindi ako 100% contento kasi minsan may nararamdaman din ako, may sumasakit sa lower back ko, yung gano'n, hindi ako makalakad ng mahaba, na matagal, yung gano'n. Pero masaya ako sa buhay ko bilang Katoliko, sagrado. Masaya ako sa binigay lahat ng Panginoon sa akin, sa buhay ko, sa pamilya ko, lalo ito sa aking 8 anak. Talagang hindi ko makukumpare itong 8 bata na to eh. Talagang napaka-precious sila na binigyan ako ng mga 8 bata. Sa hanap buhay naman na binigyan ni Lord sa akin, napalaki ko, tumutulong din naman ako, hindi din ako naging greedy or makasarili. Mga tao namin, may blessings din sila. Pati ibang mga taong less fortunate, may blessings din. Marami akong mga simbahan na natutulungan din. For 14 years ako sa UST, Elementary, High School, College. Iba din yung training sa atin sa UST na bilang maging Katoliko talaga. Sagrado. Ayun, sabihin natin siguro could be 95% contented ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Makinig po kayo sa huling tanong na ibabato ko. Joel, ano ang kinatatakutan mo sa buhay mo? Death kasi, hindi ko siya kinakatakutan. I'm preparing myself for death. Siguro ang kinakatakutan ko kung hindi ako matanggap sa langit dahil nga I'm a sinner. Pero ginagawa ko lahat ng bagay hanggang nabubuhay ako para maging mabuting Kristiyano. Ayoko naman sabihin na, kaya pala si Joel Cruz nagbibigay ng milyon-milyon sa mga simbahan para lang mabawasan yung kasalanan niya. Totoo pa rin akong tao. Totoo pa rin akong Kristiyano. Ulit-ulitin ko lang na hindi ko gusto nung maliit ako, nararamdaman ko yung pagkabakla ko. That's why I prove to them na kahit ako bakla, magiging somebody ako, magiging matagumpay ako. That's why yung una ko nakita yung mga anak ko, anong unang ko naisip? Nanay ko. Gusto kong pakita sa kanila, kahit bakla ako, kaya ko magkaanak, kaya ko rin bigyan kayo ng apo. Hindi kasi talaga madali ang buhay ng ganito. Kaya kung tatanungin mo nga ako, ewan ko sa'yo, diba? Pero ako, kung sa mga anak ko, wag sana sila maging kagaya ko. Baka yung iba hindi ako maintindihan, pero sabi ko, hindi kasi madali ang buhay ng ganito. Baka yung iba hindi ako maintindihan, pero nagiging tapat lang po ako sa sinasabi ko. Gaano ka katapat? Kung bibigyan nga ako ng second life, bigyan kami na akong tunay na lalaki. Huwag na akong gawing bakla. Kung kakausapin mo ang Diyos, anong ibubulong mo sa Kanya? Tanggapin niyo ako sa langit. Dahil wala akong tinapakang tao. Lahat ng sinasabi ng Panginoon kung paano mapalapit, makatungtong, makapasok sa langit, ginagawa ko more. Ginagawa ko. At itong mga to, magpakain ng mga nagugutom, magpainom ng mga nauuhaw, magpalibing ng kailangan ilibing. May mga sakit, tulungan. Kahit stranger, papasukin natin sa ating tahanan. Kahit ang mga nakakulong, bisitahin natin. Ito yung mga bagay na talagang ginagawa ko. Dahil sabi ng iba, hindi naman porque very religious kasi baka nagsimba yung gano'n. Marami kong charity works, yun. Ito mga to, ginagawa ko lahat more. Papasukin na ako ng Panginoon sa langit. Kung meron tayong gustong marinig na dasal, ito ay kauna-unahang gagawin natin kay Joel. Joel, gusto kong marinig mula sa bibig mo ang isang panalangin na gusto ko ring marinig ng mga tao para marinig ng mga tao ang tibok ng iyong puso. Ano ang dasal mo? Ang dasal ko unang-una para sa akin dahil gusto ko talagang lumaki ang mga anak ko ng normal, maayos. Sabi ko sa kanila, sana makapag-inspire din kayo ng ibang tao kagaya ng ginawa ng tatay ninyo. Sana ako rin, makita ko yun kung paano sila makapag-inspire. Matulungan ko sila, mag-guide ko sila. Kaya sana mabigyan pa ako ng mahabang buhay. I'm 59 years old, Morley. Next month, 60 na ako, senior na. Sa Biblia, pwedeng 70 years old daw ang buhay or 80 years old kapag ka malakas ka. Pero kung sakitin ka, baka
70. So, kung yung titignan natin, baka 10 or 20 years na lang yung buhay ko. Pero, kinukwento ko parati yan, yung 10 na yan, saka 20 years. Ilan taon ng anak ko? 12 yung panganay, 6 yung bunso. So, pwedeng 22 or 16 years na lang sila kung 10 years lang bibigay sa akin. Kaya sabi ko, Lord, sana bigyan niya ako ng mahabang buhay para yung guidance ko na lang sa mga anak ko. At sana rin, dasal ko rin na pagpatuloy din ng mga anak ko itong aming hanap buhay. Ang aficionado, ang takoyaki, aking mga White House sa Baguio, no? Sa Amerika, meron ding triple twins. Yung mga hanap buhay na to kasi nakakatulong ito sa maraming tao. Nakapagbigay tayo ng employment, no? Hindi lang dito, pati sa ibang bansa, no? Sana matulungan din ng mga anak kong itaguyod pa rin ito. Mapalaki nila, hindi lang para sa amin ito, kundi sa marami din natutulungan itong mga to. At sana huwag sila magsawang tumulong sa mga nangangailangan ang aking mga anak. Tapat, makatotohanan, punong-puno, puso sa puso. Ito ang naging takbo ng kwentuhan namin ni Joel Cruz. Joel, may sasabihin ka? Ngayon pumasok ang January 2025. We're celebrating kasi our 25th anniversary ng Aficionado. So it's a silver anniversary at sabi ko naman, last year pa, September, pinaplano namin ito na magbigay naman tayo ng pasabog sa mga consumers natin. Dahil for the past 25 years, napaka-loyal ng aming mga customers. Sabi natin, mabigay tayo ng raffle draw, yung gano'n. So mamimigay kami ng 25 na brand new cars, 25 na iPhone, 25,000 na cash, Wow! saka 25 na brand new motorcycle. Wow! Basta ang worth yun is 25 million pesos. Wow naman! Ang bongga naman! Yes, kailangan gawin bongga talaga dahil sabi ko, tagal na natin nakasurvive sa market, diba? Awa ng Diyos, tumagal kami ng 25 years at taos puso nagpapasalamat kami sa lahat ng million-million namin customers for the past 25 years. Iba kasi mga nag-start ng elementary or high school, ngayon tatay na sila, anak na lang gumagamit, yung ganon. Dati, magjowa pa lang daw sila, ngayon may anak na rin sila, yung ganon. Ang tagal na nilang ginagamit ng Aficionado. So it's about time to give back to them. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa programa ko po, sa vlog ko po. Thank you so much. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka kahit sa ang panig ng mundo. yan na! Yay! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.